The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Ang martial law ay isang batas militar na pinamumunuan ng ating presidente na si Mariano Marcos na kung saan ay siya ay sinusuppress niya yung mga problema ng ating bansa na para meron siyang authority para labanan ng mga krimen sa bansa. Yung martial law, yun yung yung pag-declare ng batas kung saan yung militar, sila na yung magkakaroon ng kapangyarihan sa gobyerno. May idea ako. Yung martial law is siya yung, ibig sabihin lang ng martial law is yung army yung nagpapatupad ng batas. So parang yung other organization ng like PNP and BFP, wala silang masyadong kapangyarihan. Kumbaga yung president and the army lang yung nagpapatupad ng batas. So parang dineclare siya ni Ferdinand Marcos Sr. dahil sa namumuong communism na. Makatulong ito sa bansa natin sapagkat maraming nawala, marami din namang nagbago. Kung sa gayon, mas titingnan ko yung positibong pananaw na maraming mga pagbabago ang nabigyang buhay. Base sa kasaysayan natin, hindi maganda yung naging kinalabasan ng martial law. Although maganda naman yung may pinanggalingan kung bakit dineklara yung martial law, pero yung mga sumunod na nangyari, doon na naging malagim yung mga Siguro, historically, hindi siya naging ganun ka-effective kasi nga dahil sa marami namatay that time, di ba? And then na-abuse din yung martial law that time. O kung halongkatin natin yung history, marami namatay. And then, naging isa rin to sa daan para maging corrupt yung family nila. For me, parang hindi siya nakatulong kasi parang nagkaroon lang ng superiority complex yung parang nagkaroon lang ng parang ang tawag doon, parang mas yung parang tinake advantage ng ng pamahalaan yung power nila para maabuso yung mga tao. Estudyante, hindi na ako sang-ayon sa martial law sapagkat bilang educated people, marami na akong natutunan na ang martial law ay masyado naging mahigpit para sa ating lahat. Ngayon ay mas maganda na kung ano ang pamumuno ng panibagong presidente ngayong Pilipinas. Martial law, ginagamit lang talaga siya kapag sa mga gipit na panahon tulad ng panahon ng gera o kaya mga civil war, ganon. Pero yung base sa pagkakagamit ng martial law sa atin, base sa kasaysayan natin, parang mali. Ginagamit lang siya sa mga emergency purposes, ganun lamang. Pero kung patungkol naman sa mga estudyante, kung nadamay ba sila? Nadamay sila gawa ng parang nawala sa kanila yung freedom of speech. Siguro ako, kung mangyayari ulit to, depende. Katulad na nangyayari sa sa Marawi, di ba? Nung pinatupad ni Duterte yung yung martial law sa buong Mindanao na doon nag-specific siya kung saan lang niya ipapatupad kasi nga that time yung mga Maute group is nasasakop na yung Marawi. So kailangan ng mahigpit na action, kumbaga kailangan talaga ng malaking hakbang para ma-prevent yung pagsakop ng mga Maute group that time sa Marawi. So, depende talaga sa situation, pero para sa akin overall, as long as mape-prevent natin na hindi mangyari yung martial law, pwedeng hindi, dapat hindi. For me, hindi ako sang-ayon kasi nga, yun nga, sabi ko parang yung government, yung mga namumuno, tinake advantage nila yung martial law para maabuso yung mga tao and hindi siya naging helpful kasi nawala ng freedom of speech yung mga tao. Tapos parang yung mga tao, takot na silang mag-voice out gawa ng parang takot sila sa kung anong pwedeng maging consequence ng pagiging nila, vocally, nila sa government. Bilang estudyante, sang-ayon ka ba o hindi sang-ayon sa martial law? Bilang student, hindi po ako sang-ayon sa pagpapatupad ng martial law kasi based po sa mga pinag-aralan at narinig namin about sa martial law, mas nangibabaw po yung krimen at karahasan dito. At dahil dito sa martial law is parang mas madami po yung natapakan yung karapatang pantao po, ganun po. Hindi ako sang-ayon sa martial law dahil sa maraming ulat ng paglabag sa karapatang pantao.
kabilang na ang pagdukot, torture at extrajudicial killing. Maraming tao ang nangangamba na ang martial law ay nakabigbibigay ng sobrang kapangyarihan sa gobyerno na maaari nilang abusuhin. Maraming Pilipino ang natatakot na maideklara ang martial law ulit dahil nga sa mga nangyaring iyon. Setyembre 21 taong 1972, nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang Proclamation No. 1081 o mas kilala ng maraming Pilipino bilang Deklarasyon ng Batas Militar o Martial Law. Lingid sa kaalaman ng nakararami, hindi ito ang unang pagkakataon na nalagay sa ilalim ng martial law ang Pilipinas. Noong Setyembre 21 taong 1944, nagdeklara rin ng martial law sa buong Pilipinas si dating Pangulong Jose P. Laurel sa pamamagitan ng Proclamation No. 29. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na napasa ilalim sa martial law ang bansa. Ang deklarasyon ng martial law noong 1944 ay bunsod ng nangyaring insidente ng pambobomba ng returning Allied forces sa Davao. Matapos ang Declaration of Martial Law, nagdeklara rin si dating Pangulong Laurel ng State of War sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Britanya sa pamamagitan ng Proclamation No. 30. Ito ay bunsod naman ng pang-uudyok ni Japanese Premier Hideki Toho. Bagaman nasa state of war, bilang proteksyon pa rin sa mga Pilipino, isinaad pa rin ng dating Pangulo sa proklamasyon na no Filipino would be conscripted in the Japanese Army.